Number 6, kung empleyado ka. Pag sinabing empleyado ka, maraming dokumentong kinakailangang i-prepara, no? Pero ngayon pala, nagwa-warning na ako. Wag na wag kayong magpe-present ng fake documents. Kaso yan. Hindi yan ordinaryong upload. Baka imbis na ordinaryong upload lang, mapunta kayo sa IACAT, papasok muna kayo sa iProbe. Yung iProbe nga pala, pag-uusapan natin sa ibang video yan, kung ano ba yung iProbe. Paglabas mo ng immigration, pag nakapasa ka, tingin ka sa kanan. Paglabas mo doon sa pinaka-window na, yung sa first interview, tingin ka sa kanan, may nakalagay, iProbe. Yun, aanihin natin yun. Pag-uusapan natin yun, ano trabaho ng iProbe. Anyway, yun nga yung sinasabi ko, kung empleyado ka, kumpletuhin yung dokumento, hihimayin din natin isa-isa yan. Number 7, yung self-employed ka or yung freelance na tinatawag, ano yan, mabusisi rin yan. Pag sinabing freelance or self-employed, pag self-employed, ibig sabihin nun, may negosyo ka. Nagtatrabaho ka or nagninegosyo ka para sa sarili mo. Ang empleyado ng pagninegosyo mo, ikaw mismo. Kumikita ka, maring may mga tauhan ka, pero ikaw mismo, empleyado ka ng sarili mong negosyo. So, yun yung tinatawag na self-employed. Saka yung freelancer, ano yan, sa ngayon, pinag-uusapan pa talaga yan. Kasi bago lang lumabas yan. 1-2 taon lang yata nauso yung freelancer na yan. Hihimayin din nating mabuti yan. Basta susundan nyo lang tong video na to. Number 8. Ito, wala sa libro, no? Pero, isasabihin ko na rin sa inyo kung paano, no, i-avoid yung red flag. Kasi yung red flag, nakakatakot yun eh. Pag antimano, pumasok ka doon sa tinatawag na red flag, lagi ko sinasabi, yung triangle parameter na ganon. Pag hindi mo nakumpleto yun, isa dyan pumalpak, red flag yun. Hindi ka dapat makapasok sa tinatawag na red flag. Yun yung pag-uusapan natin para ma-avoid yung upload. Of course, pag walang red flag, walang upload. Number 9. Ito wala sa wala sa libro ng immigration, Actually, practicalidad na lang to eh. Lagi kong ina-advise to, dumating kayo ng maaga sa airport. Hindi yung halos 1 oras na lang, paalis na yung eroplano. Naghahabol ka. Doon pa lang sa check-in counter, maghahabol ka na. How much more pagka ikaw na second interview? No? Ihimayin natin yan. Hindi yan ganun kasimple na dapat pumunta ka. May mga magandang explanation din dyan eh. Kasi nakakaiwas din yan sa pagiging upload. And number 10, ito na yung pang-10, Again, ito nasa nasa libro ng immigration officer to. Yung legal documents, meron tinatawag na yung mga legal documents, of course, nasa libro na immigration, pero itong sasabihin ko, wala. Yung golden rules na tinatawag, ihimayin natin yan. May golden rules talaga na dapat mong sundin. Na pagka nasunod mo yung golden rules na yon, hindi ka makakaranas ng upload. No? Actually, 2 klase yan eh, no? Yung isang golden rules, yung hindi ka pa nakakalagpas sa immigration officer. Pangalawang golden rules, pagka nakalagpas ka sa immigration officer, ayun na. Yung pangalawang golden rule, sasabihin ko na ngayon, do not talk to strangers. Maraming nadisgrasya dyan. Hindi pwedeng maging mabait sa estranghero, lalo sa matanda.
or sa bata, hindi ka pwedeng maging mabait pagdating sa airport or kung nasaan lugar ka man. Avoid nyo. Bawal na bawal yun. That is the golden rules, no? Do not talk to stranger. Hihimayin natin ng husto yan. Kaya itong video na to, itong 10 na sinabi ko, no? Mahaba na to, pero panoorin nyo yung bawat numero ng video na to from number 1 to number 10. Hiwa-hiwalay na video yon, subaybayan nyo. Para pagka yun, nasubaybayan nyo, yung 1 to 10, para na kayong kumuha ng consultancy kay Kuya Randy nyo. Ganun. Kasimple yun.